Magandang umaga po. Good morning. Ah, buti po, maaraw pa hanggang ngayon, di ba? Kasi dineclare na ng Pag-asa na nagsimula na yung rainy season. At totoo po yun dahil mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, nakakaranas na tayo ng baha. At maski na puro sa Marikina Heights, sa may Ordonez, nagbabaha na eh. So ito na po yung simula ng rainy season. At sabi po ng mga forecaster na 13 bagyo raw ang darating sa atin sa taon na ito. Sabi nila. Yung isa nauna na, yung Esther. Yung early week, first week ng June, nandito na yung unang bagyo. Pero ang nakakatakot po, ay yung sinasabi nilang nandito na rin, yung El Nino. Ano po ba yung El Nino? Yun po yung meron pong pattern, yung karagatan na umiinit. At yun po ay nagiging dahilan para uminit din yung lahat ng lugar na malapit sa kanya. At sabi po ng Pag-asa, and even the World Meteorological Organization, magkakaroon po ng dry spell. Yung dry spell po, sa ating pagkakaintindi, ay yun po yung, sabi nila, 3 buwan na walang ulan. So that will happen sometimes siguro next year. Pero ngayon po, ito po yung sitwasyon na may ulan. Pero pagdating po ng November, mawawala na yung ulan. Maramdaman natin yung init at saka yung epekto ng El Nino. Kaya ko po nabanggit ito, panimula, itong mga pangyayaring ito. Kasi may kinalaman po yung ating talakayan, ating aralin, patungkol sa bagyo, storm. Ang ating pamagat sa umagang ito, ng ating pag-aaralan na yun, Revering the Perfect Storm. Ano ba maganda ano ba kailangan nating i-revere to o i-praise o i-admire? Anong maganda sa bagyo? Naisip niyo ba ano maganda sa bagyo? Ang bagyo kasi, pag inisip mo yan, ang susunod na magiging kamalayan mo yung sakuna, yung disaster. So, what makes it to be very revering o sabihin natin admirable kung gano'n ang kalagayan ng bagyo na sakuna. Noong 2013, nagkaroon po tayo ng matinding bagyo at alam niyo po lahat yun. Yung Haiyan, Yolanda, sabi ng World Meteorological Organization, isa po ito sa pinakamatinding bagyong dumaan sa mundo, nangyari sa mundo. Pagdating po ng summer niyan, alam niyo naman yung hirap at saka destruction na ginawa niya, the whole Visayas. Ang sabi nga sa tala, nagkaroon po ng 6,300 deaths compared sa mga ibang bagyo na umaabot lang ng hundreds. Ito po, 6,000 namatay. 1,700 ang missing. 26,000 injured. At ang sabi, 13 million people ang naapektuhan ng Haiyan. Yan po yung perfect storm. At ang sinira niya po ay umabot sa 2 billion. So hindi natin kailangan maging weather forecaster o maging geophysicist para maintindihan ano ang epekto ng bagyo sa atin mga tao. Naranasan natin yan at in fact, patuloy na nararanasan. So, pag nakarinig tayo ng bagyo, ang unang darating sa atin ay pangamba. Tama po ba? Lalo na tayo sa Marikina na mayroong mga low-lying areas. Mayroong pangamba at may takot. Ito pong Haiyan, sabi nila, ito po ay parang natatanging bagyo. Outlier, nga in English, outlier daw po ito.
Dahil po ang kalagayan nito, yung karakter nito, kakaiba. Ang sabi po, 314 kilometers ang hangin. 314 kilometers per hour ang hangin. Imagine niyo yun, gaano kabilis o gaano kalakas yung hangin. Tapos po, yung ano niya, yung daluyong, yung storm surge, yung alon, nakapag-generate po siya ng 6 meters or 20 feet. Kasing taas po ng 2 palapag na bahay. So, second floor, lubog, 20 feet. Yung rainfall po niya is 685 millimeter of rainfall or 27 inches of rainfall ang ibinabagsak niya kada oras. So, sabi po nila, twice more ito ng ordinaryong bagyo. Yung mga bagyo na nagbibigay sa atin ng baha, katulad na naranasan last week, wala po yung mga 200 pa. Ito, 685 millimeter of rainfall. At ang matindi po rito, dumating po ito yung hayan sa atin on a time na hindi na natin siya ini-expect. Kasi patapos na po yung rainy season. Mga pangalawang linggo po na yan ng Nobyembre, noong 2013. So tayo, kampante na tayo, pero nangyari, dumating siya. Kaya ang tawag po nila rito ay perfect storm. So what makes it perfect? Hindi yung storm ang gusto kong pag-usapan natin. No? Kung ano yung nilalarawan ng storm. Sabi po, figuratively speaking, ang perfect storm is a situation where multiple negative factors, maraming mga pangyayari, combined to create an extreme crisis. Iba-ibang pangyayari na nakakatakot, nagsasama-sama para makagawa ng isang malaking crisis o crisis. Ito po yung naglalarawan ng masama o maling pangyayari na ultimately naapektuhan tayo mga tao. So tanggap po natin yon. Na yung physical storm, yung mga bagyong dumarating o yung darating pa, ang katumbas po nun, ilalarawan mo sa tunay na buhay, ay yung mga pagsubok. And every now and then, nagiging bahagi yan ng ating panalangin. Kanina, binanggit ulit yung mga kapatid o mga kasama natin, kapatiran o ating mga kamag-anak na dumadaan sa pagsubok. So when we think of storm, pwede nating isipin din yung pagsubok. Yung literal na bagyo, pwede nating isipin yung kahirapan ng buhay. Pero sa tao, merong certain degree po ng mga pagsubok eh. Una, maliit na problema. Kung minsan, yung na-aksidente ka lang, problema rin yon. Yung nagkasakit ka, o yung magkaroon ka ng kakulangan saan? Sa pera, diba? Sa relasyon. Pero dito po sa ating pag-aaral na ito, gusto ko pong tingnan natin yung bagyo o yung kahirapan, paghihirap, pasakit sa ibang perspektibo. Gusto kong maunawaan natin yung ibang side nung bagyo o nung kahirapan. Bakit mayroong bagyo? Basahin po natin sa James chapter 1, verse 2 to 4. Mike? Please? Yeah. Sabi po ni Santiago sa kanyang tala, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trial of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. That perseverance finish its work so that you may be mature, complete, not lacking in everything." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kaming dumudulog sa iyo. Nagpapasalamat po, Lord, sa magandang umagang ito na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa kalakasan ng aming mga katawan na kami nakarating dito upang magsama-samang magpuri, magpasalamat sa iyo, aming Diyos. Sa sandaling ito, Lord, hinihingi namin ng banal na presensya mo at ng iyong banal na Espiritu at
magabayan kami, Panginoon, sa aming pag-aaralan. Let your words be revealed, Panginoon. Itago mo ako, Lord, sa iyong harapan, Panginoon, at maihayag lamang ang iyong kalooban. Muli, ang lahat ng ito, aming Ama, tinataas namin sa iyo. May papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Bago po natin, dig deep, halukayin yung, bakit sinabi ni Santiago na yung mga pagsubok natin, pwede nating tingnan as pure joy. Tingnan muna natin, ano ba yung mga storm of life o yung mga problema ng tao o mga kahirapan ng tao na every now and then nararanasan natin. Una-una yung physical storm. Physical na pangyayari like yung ating sakit. Pwedeng may mga injury tayo. Physical storm. Emotional storm. Kuminsan dumadaan tayo sa stress. Yung iba, umaabot sa depression. Yung iba, yung mere rejection ng kapatid, kamag-anak o ng mahal niya sa buhay. Emotional yon. At kuminsan, merong iba na dumadaan sa mental issue. Nagkakaroon ng paranoia, nagkakaroon ng matinding anxiety. So, emotional po yon. Another kind of storm o problema o sabi natin, paghihirap ay yung relational storm. Ano yung relational? Well, ito po yung kinalaman sa mga pag-unayan natin sa isa't isa. Yung mga separation, mga divorces, family conflict, hindi pag-aayos ng mga pamilya, mag-anak, Panginoon, ng mga mag-ama at saka mga ama, ina at saka yung mga anak. Pwede rin yung kalungkutan o isolation mo sa mahal mo sa buhay. Kuminsan kasi hindi ka na napapansin ng mga anak mo o hindi ka na napapansin ng mga mahal mo sa buhay. So, yun po. Meron pong mga ganong kalagayan. And isa pa po, yung spiritual storm, which is, alam na natin yan. Nagkakaroon ka ng crisis of faith, pagdududa, o minsan, sa matinding kalituhan, mawawala ka sa pananampalataya. Meron po mga ganyan. At yung paborito natin, paboritong mangyari sa atin, financial storm. Ano po yun? Nawalan ka ng trabaho, magkakaroon ka ng kawalan ng pera, magkakaroon ka ng utang, magkakaroon ka ng poverty, paghihirap, at saka later on, kakulangan na. So yung mga bagay na yun, mga sitwasyon sa buhay ng tao na pwede natin consider areas where we engaging a storm. Pero, kuminsan, nagsisimula lang po ito sa maliit. Nagsisimula sa, sa larangan ng pananalapi. Naubos yung pera mo. Problema yun, di ba? Problema lang yun. Pero dahil nga nababad ka sa wala kang pera, gagawa ka na ng mali. Kasi gusto mo nang magkaroon ng pera eh. Kaya may narinig kayo o nababalitaan kayo, merong mga tao na nahuhuli, nagnanakaw, ang dadahilan nila, may pangangailangan lang po. And ultimately, yung nagnakaw niyan, makukulong. So yung ordinaryong problema, naging malaking problema. At later on, magiging paghihirap na yan na matindi. Yung pagtatalo ng pamilya, kuminsan maliit na issue lang, pinag-uusapan ninyo. Para bang walang kakwenta-kwento, hanggang nagtalo kayo because, alam mo na, merong pagkakataon na yung kaisipan mo, yung kaisipan niya, hindi mag-shoot. So, nagtalo kayo. At sa pagtatalo, napunta sa karahasan. Binato ka ng plancha. O binato ka ng ashtray. Tapos naghiwalay. Nung naghiwalay, eto na, yung isa, na-miss niya na yung love dudes niya. Ayaw na sa kanya. Nagpakamatay. Meron mga ganyan story, nagsisuicide, di ba? Because of simple issue about relationship. So yung maliit na problema, lumalaki. Konting ubo. Hindi mo pinatingin. Magiging pulmonya. Di ba?
O sabihin natin, yung mga minor lang, ano ba yung impluensya? Iba yung pulmonya sa impluensya, iba yung flu. No? Later on, pinabayaan mo pa. Karoon ka na ng sakit sa baga, sa TB. And later on, nakarate ka na, hindi ka na makatayo. So marami pong ganyang kalagayan. Maliit na problema, lumalaki, nagiging mahirap, pahirap, hanggang mahirap na mahirap. Because of our prolonged stay sa sitwasyon na nagsimula sa maliit na bagyo. Yun po ang kalagayan natin mga tao. Pero alam niyo po ba, bakit ko sinabing revering the perfect storm? Kasi merong pong purpose ang bagyo sa buhay, ang mga problema. At yun po ay yung tinatawag nating divine purpose ng Panginoon. Why we undergo trials or storm. Una, meant for correction. Pangalawa, to test our strength, to test our faith and to strengthen our faith. Pangatlo, to bring us to perfection. So ano pa bang ibig sabihin ng meant for correction? So para mailarawan ko ng mas maayos ito, samahan niyo po ako sa pagbasa ng tala sa buhay ni Jonah. Sa buhay ni Jonah, sa libro ni Jonah, Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 5. Sabi niya po sa salita ng banal na aklat, Then the Lord sent a great wind on the sea. And such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. So, i-dissect po natin yung mga sangkap po na no. Sino ang gumawa ng bagyo? Sino nagpadala ng bagyo? Di ba ang Diyos? And the Lord sent a great wind on the sea. Yung great wind na yon, kasabay po noon yung sabi nga, violent storm. Bakit? Bakit ginawa ni Lord na padalan ko nga ng bagyo to? O padalan ko nga ng, tawag dito, unos. Ang sabi po sa mga unang tala, kasi po si Jonah ay lumalayo sa Panginoon. Sabi po sa verse 3, But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarsis. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. Ang gusto ng Panginoon, pumunta siya sa Nineveh. Pero itong si Jonah, may sariling diskarte. Iyoko ron. Maraming ron, baka magulpi lang ako ron. Maraming pasaway doon. Maraming unbeliever doon. Ayun nga ang gusto ni Lord pumunta ka ron para i-correct mo sila Pero again, si Jonah, may sariling kaisipan. Pupunta siya ng Tarsis. So yun, ang ginawa ni Lord, padala siya ng storm. Pero, tingnan niyo yung, again, another ingredient po ng, itong text na ito. Ang pinadala ng Lord, powerful wind over the sea. Yung sa wind pa lang, dapat na-distract ka na malakas na hangin Pero again, dahil si Jonah, may sariling ang diskarte, nintay niya pang dumating yung storm, yung bagyo. Ako po, at saka si Agnes, nakaranas po kami niyan, yung tinatawag nilang squall. Merong ganyan. Naranasan po namin yan. Merong, una, hangin lang yan, tapos malakas na ulan. So, yung pong mga random disturbance na yan, pag titignan natin, random disturbance, kaya kung nasabing random, kung minsan biglaan, ginagamit ni Lord yan. It is God's gracious way to discipline or to redirect people. Kung minsan ginagamit niya yung mga yan, yung mga unos na yan, o storm na yan, para i-correct yung mga ginagawa natin o ayusin yung pamumuhay natin. So with the Jonah, kasi si Jonah nagiging disobedient. And at some point, and at many points, ika nga,
tayo kung minsan nagiging disobedient din. Let me repeat. Yung pong storm, kaya ano pang gaano pa kalakas yan, pwede nating ilarawan yung human experience natin. Pwede nating ilarawan yung human experience natin. Katulad ng mga estudyante, mga bata na to. Kung minsan, nakakaranas sila ng yung unos ng buhay, storms of life. Una, sa kanilang pag-aaral. Pangalawa, sa kanilang pangangailangan para sa pag-aaral nila. Meron mga bata na napakahirap, hindi nga nila kayang mag-enroll eh. Hindi nila kayang mag-tuition fee. So yan, bata pa lang, meron ng dinadaanan na bagyo yan. Gusto niyang matuto, gusto niyang maayos ang buhay niya, pero may dinadaanan siyang bagyo, wala silang pang-tuition fee. At kuminsan, ganyan din yung mga young adults. Yung mga young adults, o YAPI, tawag natin, young professionals, dumadaan din sa ganyan din pagsubok. Sa karir nila, at kuminsan, papasama pa yung relasyon. Kasi yung mga panahon na yan yung nagde-develop na ng mga relasyon eh. Nagkakaroon ka ng mahal sa buhay. So, it gives you conflict dun sa karir mo and at the same time, doing what you have to do para ma-please mo yung asawa mo o pamilya mo. So, yan po ang nangyayari sa atin. Kung minsan, maliit pa lang, hindi natin matugunan, hindi natin maiayos, lalaki ng lalaki. Sa relasyon, marami mag-aasawa. Sa bagay, inuso natin yan, separation. Dati wala namang ganyan, separation. Sa Amerika, may divorce. Uso eh. So, ang pinaka-recourse mo, pag nag-away kayo, divorce kita wala yan kita. So tayo na rin ang gumagawa ng kaparaanan para palalain yung sitwasyon. At yung mga senior citizen, tayo yan. Brother Boy, ako, Sister Dali, si Brother Piping, si Jeff, hindi, joke. So, meron po tayong mga storm na dinadaanan. Kasi, anong dahilan? Anong premiadong dahilan? Sa akin, ang premiadong dahilan, kaya tayo may dinadaanan, kasi itong lugar natin, itong tinatawag nating Earth, pangit na lugar to eh. Hindi ito perfecto. Maraming kulang dito, maraming mali rito. So, yun ang unang dahilan kung bakit tayo mayroong ganyang mga situation na pleasurable tapos pangit. Diba? Wonderful tapos disastrous. Meron pong ganyang kalagayan. At saka isa pa, meron pong yung human rebellion. Alam mo na yung matuwid, alam mo na yung tama, nagbabasa ka na ang Bible, pero again, nagre-rebelde ka kasi ang sinusunod mo, yung gusto ng laman mo. Ang nangyayari, sa pagsunod mo para isatisfy yung laman mo, kinakaaway mo si Lord. Hindi tama yan. Gagawin ko muna to, enjoy ko muna ang buhay. At pangatlo, bakit nangyayari ito in general? Kasi merong tayong tinatawag na diablo. Merong evil. At yung evil, ito yung resident niya eh. Dito siya. Ito yung playground niya eh. So, yung mga factors na yan, generally, yun ang nagiging dahilan. Kaya, etong earth, etong ating kinalalagyan, tawagan nila fallen world eh. Ako personally, makasalanan ako. At hindi ako perfecto. Ang dami kong maling choices. Ang dami kong mali. Nakagawa rin ako ng kamalian sa mga kapwa ko. At maraming panahon na diskontento ako kung ano yung meron ako. And everything, lahat yan, leads up to a storm sa buhay ko. Kasi hindi ka makontento eh. Ang dami mong ginagawang mga mali. Yung mali mo, sasablay, masakit yun eh. Sablay ka, mapapariwara ka. Bakit? Kasi makasalanan ka eh. Wala po nung lumabas ako sa ospital nung, siguro May 6 yun. May 6, Friday. 7. No, 5. May 8 ata, na kami ni Leti. Nag-uusap na kami about yung leadership uli.
yung program. Maraming linggo, meron tumatayo para magpatotoo. Pero something is holding me back. Gusto ko lang tumayo eh. Ang dami ko eh. Ang dami kong gustong sabihin na, sabi nga niya, ano yung sabi kanina ni Sister, ano ba yun, marubdob na testimony? Ano ba yun? Something like that. Meron akong may isi-share na something distinct eh. Pero hindi ako tumatayo. Parang may pumipigil sa akin. Alam niyo po ba? Now, naintindihan ko na. Kasi later on, gagawin ko tong lesson na to, dito ko sasabihin ano yung testimony ko na wala akong kaagaw at wala akong oras. Akin tong oras na to eh, di ba? Di ba? O, meron pa akong 3 araw. 3 oras. So akin ito, may i-reveal ko sa inyo, ano ba yung patutuo ko sa kabutihan ni Lord. Dumaan po ang 2025 na masaya, masarap. Kasi Pasko eh, di ba? Daming kain, ang daming lakwatsa, ang daming lakad, ang daming adventure. Pagdating po ng January, ito na po yung simula ng patutuo ko. May naramdaman ako rito. Masakit. Pero ang iniisip ko, yung sakit ko rito, ay dala lang nung kakasobra. Siguro nasobrahan lang ako sa hataw sa pickleball. So, yun po ang nangyari. Sabi ko, sakit lang to, baka pickleball. Pero, nagtagal po yung sakit ng ilang araw. Kaya sabi ko kay Sister Agnes, dali mo na nga ako sa doktor. Dinala niya ako. February po yun. Consultation, lab procedure, laboratory test doon, consultation sa doktor. Tapos, pagdating ng March, may mga nakakita na. Hindi makumbinsi doon sa mga sinabi ng laboratory test, sa kanuna-una doktor, second opinion. So March, eto na ako, mga second opinion. Mga ibang doktor, another consultation, another procedure. Pagdating ng April, nasa ospital na ako. 19 days or 18 days. May mga gap lang po yun ng 3 araw, tapos balik ulit sa ospital. Ando doon ako sa ospital. Alam niyo po ba yung pangyayari na to? Ayaw na ayaw ko to. Kasi ayaw ko sa lahat ng ospital. Pero kailangan ako mag-stay sa ospital dahil ang dami pong nakita eh. Una, meron ako CKD. Chronic Kidney Disorder. May tama na yung kidney ko. Stage 3. Pangalawa, may prostate issue ko. Ang akala namin, prostatitis. Yung pala, meron na akong prostate cancer. Tapos, siyempre, bago ka nila, siyempre, pag cancer, ang ano niyan, ang mga doktor, ang solusyon dyan, undergo mo a series of ano. Sabi niya sa doktor, madali lang yan, operahin lang natin yan. Pero before you get yourself operated, sabi ng doktor, patingin ka muna sa cardio. Patingin ako cardio. Natapat yung punta ko sa ospital, sa St. Luke's. Pag vital signs, unang salang mo, vital signs, ang heartbeat ko, 30 below. Very abnormal. Sabi ng doktor, pag bumaba pa yan, hindi natataas yan, baka magtuloy-tuloy na yan. So ang ginawa nila, again, emergency. Hindi na ako na pinalabas nun. So sa madalit salita, ang mga sakit ko, 4. 5 ba? 5. Pero again, yung mga major, kaya tawag ko nga ito, Grand Slam of Sickness. Kung nanonood kayo ng tennis, meron tinatawag na Grand Slam tennis, di ba? Yung mga major, yung mga talagang malalaking premyo. Ako, meron akong Grand Slam of Sickness. CKD, prostate cancer, failing heart, at meron pa ako yung consistent diabetic. So, para kang sinapok ng para kang dinaanan ng bagyo niyan. Alam mo na kahinatnan mo niyan. Nung paalis na ako ng ospital, may mga bumisita sa akin ng mga kaibigan. Pero meron isa akong kaibigan na particularly pumukaw sa pansin ko dahil sa kinento ni Sister Agnes. Umiiyak to sa labas. Lumabas, umiyak. Kasi nakita niya yung sitwasyon ko, hindi ito yung si Willie na kakilala ko.
body-body kayo. Kilala niyo po yun. Si Brother Willie Tolosa. Si Willie. Tika malolos na po siya. Pero again, ano kami noon very close kami. So, umiiyak siya sa labas. Kasi nakita niya, hindi ako yung ako. Yung masigla, makulit, on the go. Nakita niya yung mukha ko talagang, sabi nga nung iba talagang critical siya. So, yun po ang nangyari. I am in a critical condition, pero ako, hindi ako aware kasi asymptomatic po ako . Pero critical na yung mga nangyayari sa loob ko. 4 na major na sakit. Maliban doon sa 4 na sakit, siyempre yung hospital bill. Di ba? Hospital bill. Merong time, ilagay ka sa ICU unit na gano'n, 60,000 a day. Sabi ko, saan kaya namin pupulutin to? Mga sino kayo magpapautang? Punta ko kaya si Sister Letty. Ang laking pera ang kailangan para. So, nevertheless, nakalabas ako ng hospital. At paglabas ko ng hospital, nagre-reflect ako. Ano gagawin ko ngayon? Ito na Andiyan na yan Well, sa akin kasi life goes on Ang laki ng tiwala ko sa Panginoon. Hindi ako alam niya, Sister Ranista, hindi ako masyadong tiwala sa mga doktor. Pero sa Panginoon ko, talagang 100% sabi ko, kay Lord na yan. Kasi for better, for worse, ano man yan, kay Lord pa rin ako Basta manghawakan lang ako sa Kanya. So, on that Sunday, nakalabas po ako. At ngayon, tumatayo ako sa inyo para pasalamatan kayo. Dahil hindi ako nagpapasalamat since nung nakalabas ako Salamat po sa inyong mga panalangin. Maraming salamat sa walang sawa yung pagdulog sa Panginoon. Alam ko, pinagpe-pray niyo po ako noon. Salamat sa aking asawa, sa aking mga kapatid, sa aking mga anak. At lalong-lalo na sa Panginoon. Alam niyo po ba yung karanasan na yun? Mahirap yun. Bagyo ng buhay yun. Pero ang dami pong nuggets of knowledge or life principle na natutunan ko po ron. Unang-una, pinahayag sa akin ni Lord through that storm, yung human fragility, yung tayo very vulnerable. Hindi naman tayo Superman mortal na tao tayo Hindi naman tayo immortal na katulad nila. Tamaan ng bala rito, mamaya gagaling No, we are mortals. So kasi sa edad ko na ito, at 72, kumikilos pa ako na hindi 79. Dapat, hindi yung 72 Kumikilos ako, parang feeling ko, 56 na ako. Ang dami kong ginagawa, ang likot ko sa aparato. Ang dami kong small group. Meron akong sports. Diba? Marami kong ginagawa na pumupukaw ng pansin ko. At palagi, hilig ko adventure, hilig ko nga magbiyahe. Hilig ko mag-drive. So, ang Lord, pinaalala sa akin, tumigil ka na. Matanda ka na Hindi lahat ng ginagawa ng bata ay pwede mong gawin. So, yun. Isang paalala ng Lord sa akin. Human fragility. Unawain mo, ano yung kondisyon ng katawan mo. Hindi ka na bata Hindi ka na pwedeng makipagbakbakan sa mga bata. Ako naman, may ugali pa po. Meron ako ugali na gusto kong nakikipag-engage sa mga bata. Yung edad ba mas bata sa akin. Kasi parang catalyst ko po yun. Parang catalyst ko yun para wag akong isip matanda na pinag-uusapan na lang natin, medisina, anong tinake mo ngayon, saan ka magpapacheck up. So, ang kinakaugnay ko yung mga bata. O saan tayo pupunta? Ano kakainin natin? Ganun po. So, pinaalala ni Lord. Pangalawa, ang isa pang pinaalala ni Lord sa akin doon, yung spiritual ko, which is our spiritual awakening. Ang kumisan kasi, pag masigla ang katawan natin, wala tayong sakit, di ba? Palagi tayong on the go. Pero kumisan, ang importante, yung gusto mo, dahil on the go ka Pero yung spiritual mo, nakakalimutan mo. Pag may sakit ka, tandaan mo. Siguro, minuminuto, oras-oras, araw-araw. Lord, pagalingin mo na ako.
So, kakaroon ka ng spiritual awakening dahil meron ka ng iniinda, gusto mo ilapit kay Lord. So, ang spiritual mo ngayon, nagigising. Katulad ni Jonah, na gusto niya yung gusto niyang gawin. Pero nung pinadaan siya ni Lord sa mga pagsubok, o sa bagyo, naintindihan niya na unahin yung spiritual na gawain niya. Pangatlo, character refinement. Alam niyo, sa ospital, hindi ako yung the usual patient eh. At galit na galit si Sister Agnes dito kasi dinidebate ko yung mga doktor eh. To the point na inaaway ko sila. Kasi marami kong nakikita sa akin na parang, teka nga, doktor ka eh. Doktor ka nga eh. Tapos tatanong mo sa akin. So meron akong ganong attitude. Alam mo ba, ito isang karanasan ko, kaya ako sinasabi, meron akong character refinement. Meron isang urologist doon na hindi naman siya yung mga senior. Bahagi lang siya ng the usual group ng mga urologists. Nag-uusap kaming ganyan. To the point na nairita ako sa diskusyon namin. Hanggang naging arrogante na yung pananalita ko. Naging arrogante na ako, naging very offensive ako kasi gusto ko siyang itrap sa mga sinasabi niya. Alam mo yung urologist, hindi ko alam kung Christian siya o hindi. Ang ginawa sa akin, dahil very confrontational na yung approach ko, tsaka yung the way I present my concern. Mataas boses, nakakunutan no. Alam niyo ginawa yung urologist? Hinimas ako. Hinimas na ako ganun. Tapos nagbaw, umalis. Grabe yung Christian. Hindi Christian, pero siguro hindi siya Christian, pero yung ugali niya Christian, mahinahon. Despite that confrontation, yung heated confrontation, pag ang kausap mo hindi maayos ang ugali, sasabayan ka ng away nun. Yung argumento mo, meron siya ibabalik sa yung argumento, baka mas malala pa. Pero itong tao na ito, itong doktor na ito, hinimas lang yung pakong ganun. Tapos yumuko, umalis. The following day, siya uli sa harapan ko. Kumusta na po kayo, tay? Muna na ako ganun. Sige tay, sabi niya. Ganun lang. Yung aura niya, ang ganda. Kaya ako, hingi ako kay Lord eh. Meron akong ugali na somehow, ganun ako when it comes to argument na para akong leon na gusto ko sakbalin yung tao. So again, it reminds me of that. Meron akong ugali. So character refinement. Pang-apat po na dahilan, bakit ako pinadaan ni Lord sa ganong sitwasyon? For my own protection. 4 na yung sakit mo eh. Diba? Kung hindi mo pa aayusin yan, sa mga susunod na araw, magiging 5 yan. So what I did, sundin ko yung sinasabi ng mga doktor. At saka kung ano yung sinasabi ng mga naaral ko na ano dapat kong gawin. On diet, religious medicine, at saka hinay-hina na lang sa mga ginagawa. At mag-focus ka lang doon sa mahalaga. Kanina, kausap ko yung tiga TV Patrol. Ito news, hindi nyo alam. Si Brother Boy, yung ating pastor, malapit na rin niya mag-Grand Slam, kaya ipag-pray ninyo. What I mean, may dinadaanan na rin siyang bagyo. Sakit. Sabi ng TV Patrol, sabi ni Rachel, si Brother Boy may enlargement of the heart. Sorry brother, i-reveal ko lang ha. May enlargement of the heart at meron din siyang prostate issue. At isa pa, meron na siyang gallstone issue. Sakit sa bato. 3. So, again, ang unang, yun yung mga warning sign ng Panginoon. Bakit nga tayo pinadala sa mga ganyang pagsubok, mga sakit? Para i-correct tayo, kasi meron tayong maling
pagkain, maling ginagawa. Dapat maayos natin yung ating pagtugon doon sa sinasabi ng Panginoon para magpatuloy yung maayos na buhay. So, kakaintindihan po tayo ron. Si Jonah po, hindi naman nagtapos doon hindi nagtapos ang kalagayan niya doon sa bagyo eh. Matigas ang ulo, parang ako yan eh. Pagkatapos ng bagyo at pinag-usapan, para maayos yung bagyo, tapon natin yung mga gamit. Hindi, ako na lang tapon yun. Tinapon nga siya, yung mga kasama niya sa bagyo. Pero ang ano niya kasi, alam niya, siya yung hinahabol eh. Tinapon sa bagyo, pero ang gusto niya, huwag siyang matuloy talaga rin sa Nineveh. Ang ginawa sa kanya, nilamon siya, di ba? Kinain siya ng dilis. Okay? Nung nilamon siya ng dilis, palagay nyo, nandun kayo sa ilalim, sa loob ng bituka ng isda. Ano meron? Yung katulad mga kasama mong nilamon din. Mga patay, mga kung ano doon. Tapos siyempre, wala namang ilaw doon. Di ba? Dilim. Kaya nga, ang pakiramdam niya, parang siyang patay eh. Wala siyang makain, walang hangin. Di ba? Wala lahat. Kaya nga sabi niya sa tala ng verse 2, in my distress, I called to the Lord. At yung Panginoon, sumagot. And from the depths of the grave, I called for help, and you listened to my cry. Nagdasal siya. Humingi siya ng awa sa Panginoon. At yung Panginoon, siyempre, mahal tayo ni Lord, mahal siya ni Lord. Inalis siya ron. And ultimately, sinuka siya ng isda. At yung mga susunod na istorya, alam nyo na yun, nakarating siya sa Nineveh. Ano ginawa? Kinorek siya ni Lord, dinidirect siya. So yun yung first reason. To correct us and give us direction. Minsan tayo may mga bagyong ganyan eh, pero ayaw natin matuto eh. Kaya kung minsan yung high blood ka lang. May high blood, mataas ang presyon mo. Sino mo? 150 over 80. Mataas yan, di ba? Pero sa'yo, wala yan. Wala akong nararamdaman eh. Pero mamaya magkakaroon ka, pa-check up ka, katulad di ba? O meron ka lang palang enlargement. Di ba? Hindi mo pa rin inayos yung mga pagtugon mo sa karamdaman mong heart enlargement. Mamaya magkaroon ng heart stroke. At susunod sa heart stroke, either tsugi ka o paralitiko ka. Yun ang mahirap kasi sa ating tao. Gusto lang natin yung gusto natin. Kumisan, alam na natin yung sinasabi na maaayos, pero kinokontra natin. Tama po ba? Pero alam na natin eh. Ito sinasabi, ito sinabi nanay mo, tatay mo. Ito sinabi ng pastor mo, ito sinabi ng Panginoon through the Bible o ng mga kapatiran. Pero ginagawa mo pa rin. So, susunod dyan, mas mahirap na bagyo o mas malaking bagyo. Sabi po ni Anne LeBlanc, isa pong magaling na psychiatrist, lalo na sa panahon natin, sabi po ni Anne Lemke pala, Anne Lemke, isa pong magaling na psychiatrist. Ang sabi niya, itong panahon natin, ito yung age of indulgence. Age of indulgence. Ang interest ng tao, palaging nakatone doon sa pleasure. Pleasurable things, pleasurable activity. Yun yung indulgence natin, kung ano yung gusto ng laman. Ang dami kasi natin nakikita eh. Paglabas mo lang, pag-upo mo, pag-cellphone mo, daming commercial. Diba? Pagpasok mo lang sa Lazada, diba? Dami mong makikita, bilhin ko to. So yun, kakabili mo, ubus pera mo. Susunod na, wala ka ng pangkain o pang-enroll yung anak mo. So we are in the age of indulgence. Pero tandaan nyo, the more we indulge in pleasure, the more we are likely to experience suffering. Ulitin ko,
The more we indulge in pleasure, the most likely we experience suffering. Bakit? Kasi wala ka nang satisfy kundi yung laman mo eh. Ay paano yung espiritu? Paano yung kaluluwa? Kaya marami dyan, kakabili ng bili ito. Nababankrupt. Yung mga churches na malalaki, yung kinikwento ko sa leadership, ang lalaking church, nababankrupt. Kasi kung ano-ano pinagagawa. Sa aming mga may sakit, pag hindi kami sumunod sa proper nutrition o proper way of taking medicine, lalala yung sakit namin. At sa mga kabataan, lalo na may mga partner in life, may mga, sabi natin, may mga asawa, o may mga, ano tawag doon? Hindi naman boyfriend, girlfriend, yung MU, yung meron ng pag-uunawaan. Konting disagreement, hindi niyo yun naayos. Matutungo yan sa breakup. Tandaan niyo, maliit. Hindi niyo inayos, lalaki. Ganyan tayo. Kaya ang Diyos, ganun siya kagaling. Sa lahat ng pagkakataon, padadaanin niya tayo sa bagyo. Pero kung minsan, maliit lang na bagyo. Maliit lang na pagsubok. Konting hirap, konting sakit lang. Pero pag nagpatuloy ka, palalakihin niya rin yun. Kasi, katulad ni Jonah, gusto niya tayong kurukin. Bakit? Kasi mahal niya tayo eh. Okay, first yun ha. Ang una is for correction. Meant for correction. Pangalawa, the second reason why God let storms in life happen to us, mangyari sa atin, because He wants to test our faith. And later on, strengthen our faith. Basahin natin yung nangyari sa Mark. Mark, sabi sa Mark, may istorya po rito. Mark 4:37-41. A furious squall come up and the wave broke over the boat so that it was clearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping in the cushion. The disciple woke him up and said, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to them, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Ano po ba yung squall? Squall, hindi ito yung typhoon, hindi ito yung super typhoon o yung perfect storm. Ito po yung mga unos lang, yung dadaan lang, sandali. Noong nakaraang linggo, nakaranas kami niyan eh. Dito sa Marikina eh. Kitang-kita ko yun, kasi yung cover ng sasakyan ko, lilipad na eh. At meron din kami yung sinasabi kong karanasan namin ni Sister Agnes sa Palawan. Papunta kami, nag-island hopping kami. May nakita kami ulap, ang laki, ang itim na ulap. Pero hindi mo pinapansin, ulap. Tuloy-tuloy yung bangkero. Doon kasi yung nearest road, papunta rin. Tuloy-tuloy. Pagtapat namin doon sa ulap, grabe yung lakas ng hangin, lakas ng ulan. Alam ko, lahat kami kinakabahan. Alam ko, lahat kami natatakot. Pero ako, kunyari, hindi ako natatakot. Nakakapit naman ako ganun doon sa mga. Yun po yung squall. Biglang darating, hindi mo kalain, pero bigla rin mawawala. Dumarating po ganyan, yung mga sudden rains, sudden bursts of wind. Yun yung po yung squall. Ang tawag po natin kami sa doon, thunderstorm. May kasamang kulog, may kasamang kidlat. So, bakit pinadaan ni Lord yung mga apostoles sa thunderstorm? Again, i-dissect natin. Yung 12 po kasi, at tandaan ninyo, ang nagyayari ito sa lakad na to, hindi naman yung 12, si Lord eh. Let us go to the other side. So, sama niya yung 12, punta sila ron. Again, that implies, kasama si Lord. Pero nung pinadaan niya yung unos, doon niya nawari o doon niya na-confirm, itong mga kasama niya, wala pang bilib sa kanya. Ang sabi nga sa kanya
Teacher, don't you care if we drown? Kasi natutulog siya doon siya sa baba. Nakarelax lang siya. So, sabi ng mga boss, tingnan muna, ito yung boss natin, ito yung leader natin. Walang pakialam. Malulunod na tayo, tataob na yung bangka. So again, tinitingnan niya, sino ba yung nakakaunawa na pagkasama mo si Lord? Kasama mo si Lord, everything is fine. Sino nakakaintindi na? Kung minsan tayo, ganun din. Alam natin, kinakanta nga natin, basta kasama, di ba? Basta, may kanta tayo ganun Basta kasama si Lord. Pero again, when we enter into something troublesome, ang nangyayari, parang asan si Lord? Kung minsan, pag malala na yung problema, Lord, bakit mo pinababayaan ako? So, yun po yung kalagayan ng mga apostoles. Nagduda sila. Then, nangyari, sabi ni Lord, be still. Be still. Nawala yung unos, nawala yung hangin, at yung pananampalataya ng mga apostoles, na ano niya, tatest niya na yun. Alam ko, kulang pa to. Kulang pa sa ano to. Kulang pa sa pananampalataya. Pero again, yung nangyari na yon, start the awareness ng mga apostoles na iba tong kasama natin. They recognize na hindi ito ordinaryong propeta. Diyos ito. Kaya nga sabi nila who is this? Even the wind and the waves obey. So yung supernatural power ay binigay dito sa taong to. That concludes na meron na silang kaisipan, Diyos siya. So, yun. Yung pangalawang reason is to test our faith. Pinadadaan tayo sa pagsubok para tingnan ni Lord, hanggang saan na kaya itong anak ko na to? Hanggang saan na kaya itong si Orly? Si Orly may sakit. 2 buwan pa siya bago natin makita. Pero again, pinadadaan siya ni Lord doon. Hanggang saan kaya to? Alam niyo, nakakatuwa kay Orly. Ang nasa utak niya, yung mission. Nag-usap ko yung the other day, siguro mga 30 minutes, pinag-uusapan namin. Hindi yung sakit niya. Yung Pangasinan. Ano gagawin namin? Sabi ko, ganito yung sabi ni Pastor. After anniversary, yung mission. Mission sa Lipa, mission sa Norte, meron tinatawag si Pastor Felix na North Wing, South Wing. Diba? Para tayo may pakpakin yan. So, yung kinento kay Orly, naman si Orly, upbeat siya. Kaya lang, 2 months pa. So, it tests our faith and it strengthens our faith. Pangatlo, to bring us to perfection. Speaking of suffering, meron pa bang hihigit doon sa suffering ng Lord? Yung nararamdaman, pagsamasamahin na natin. Hihigit ba to doon sa naramdaman ni Lord na suffering para lang tayo tubusin? Tandaan ninyo, inilarawan ni Isaiah to sa kanyang tala sa Kapitulo 52, talatang 14. Papasahin ko ito sa New Century Version, Mas shoot yung nasabi ng New Century Version. Many people were shocked when they saw him. After nung everything, ginulpe, pinarusahan, hindi pa pinako. Nakita ng mga tao, sabi nila, many people were shocked when they saw him. He appeared, his appearance was so changed, he did not look like a man. Hindi mukhang tao. His form was changed so much that they could barely tell he is human. Ganong katindi, hindi ka na mukhang tao. Ganong katindi ang kapangitan ni Lord. O pangit na katayuan ni Lord. Hindi na siya ma-recognize na tao. Ako nakakita na ka ng taong binugbog. Pero mukhang tao pa rin. Pero again, this revelation tells us gaano kahirap yung dinanas ni Lord. At hindi pa yun, hindi pa yun, halfway pa lang yun.
Pinalakad pa yan ng malayo, may bit-bit na mabigat na krus, at sa pandang huli, ipinako. Ha? Pinako. So, yan ang perfect storm na sinasabi ko. That's why, ang title ko, Revering the Perfect Storm, ganun na lang ang admiration ko, ang papuri ko sa kanya, dahil yung ginawa niya ay walang katumbas. Sa kadahilanan na gusto niya lang iligtas tayo na wala namang kwenta. Kasi makasalanan tayo eh. Wala naman tayong kwenta na eh. Pero because God loves us, pinadala niya rito ang Panginoon para magkaroon ng katugunan yung kanyang adikain na yung mga kulukoy na yan, balik natin dito. So that is the perfect storm na sinasabi ko. Yung pasakit, pahirap, at kamatayan ni Lord para sa atin. Para tayo ay maging kabahagi ng kanyang kaharian. Tandaan niyo, yung agony niya na yun, palagi internalize yun. Yung agony niya para lang tayo iligtas. So sa akin, there's nothing more important than knowing God. Nothing more important than serving God. Sa edad ko ngayon. Nung meron pa akong 30 minutes. Nung nakaraang taon po, nagkaroon ako ng testimony sa Sambang Gabi. Sino nakapanood nun? Yung video. So, meron akong dahilan para ulitin ngayon in a condensed way. Kasi konti lang. Meron akong testimony ron, video, presentation, bahagi ng Sambang Gabi. Gusto ko pong ulitin ngayon, pero sa maikling pagpapaliwanag lang. Sabi po ng Hebreo, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down on the right hand of the throne of God. Alam natin lahat to. At ngayon, alam ko na rin. Pero noon po, katulad ng aking testimony, hindi ko alam to. Nagsimula po kasi ako sa buhay, hindi ako mananampalataya eh. The usual kid. Taga Maynila po kami. Ang Maynila nung panahon namin, napakaganda. It was so pleasant na ayaw mo nang lumayo sa Maynila. Maganda po ang Maynila nun. Lalo na sa lugar namin. Malapit kami sa welcome. At ang mga kapitbahay namin, puro mga taong may sinabi. Si Lopez, si Ligarda, si Pajardo, naririnig yan. Evelyn, kilala mo yan, di ba? Yung mga nakatira nun. Si Soriano, si Piado, mga mayayaman, mga may-ari ng korporasyon. Pero my mother was so good, smart, na nakabili siya ng maliit na lupa. Doon sa gitna. So kami lang doon yung mahirap. Pero again, nevertheless, feeling mayaman ako. Feeling social ako. Kasi paligid ko, barkada ko, puro mga social, mga mayaman. So I grew up in that culture na feeling okay, feeling social, feeling elite, pero hindi naman kami elite. So, dala-dala ko yung kultura na yung along the way. And sa akin, parang swerte ang tawag nila noon eh. Swerte. Yung salitang swerte ako. Meron ganitong environment, meron ganitong magulang. Swerte, wala pa yung blessing na salita saan. Swerte ako. Pati sa eskwela, swerte ako. Kasi madali ang aral sa akin eh. Madali ang aral. Nakatapos ako, madali rin ang trabaho. Madali rin ang trabaho sa akin, hindi ko problema. Di pa ako tapos mag-aral, nagtatrabaho na ako eh. So lahat madali. At ang posisyon ko sa trabaho, maganda. Nung nasa DND ako, National Defense, ang trabaho ko ron, executive assistant. Nung administrator. Kakisang elbow ko nga sila in relay, tsaka sila unasan eh.
Ganun kayabang ang kinalalagyan ko ron. So, alam ko yung korupsyon ngayon, noon pa yun. Alam ko lahat yun. Kasi bahagi ako nun eh. Ako yung hatchet man nila sa ilang korupsyon nila. Nila sekretary, ng mga ano. Meron mga korupsyon nun. Pero petty pa nun. Hindi katulad ngayon na malaya-maleta. So, lumaki yung ganun. So, sa isang tao na ganun, na nakababad ka sa rangya, sa sarap, sa ano, anong mangyayari sa'yo? Mayabang ka. Arugante ka. Ganun ang mindset ko. Iba ko. Lalo na, napunta ako ngayon sa Central Bank. Napunta ako sa Central Bank, lalo ako yumabang. Lalo na napunta ako sa Gold Refinery, mayabang na ako. Kasi, biro mo, ang dali eh, bilis eh. Sakang Central Bank, naging bookkeeper ako, naging analyst ako. Ngayon, nandun ako sa Gold Refinery, Materials Control Officer, ng ginto. Ay, sobrang, ang dating sa akin ng pagpapala, ng pera, parang gripo. Tapos nakasama pa ako sa isang minahan. May kumuha sa akin isang minahan. Itong minahan na to, diyan sa Bagak to sa Bataan. Medyo kulang sila sa sangkap. Sinali nila ako. Ginawa nila. And for my services, binigyan nila ako ng 10% stock nung corporate investment. Ang gagawin ko lang, yung alam ko, bulahin yung mga investor tungkol sa ginto. Kasi tiga Gold Refinery ko, memorize ko yung galaw ng ginto. Pinabola ko yung mga investor. So, maliban sa mayabang, deceptive pa ako. Magaling akong gumawa ng deception. Bubulahin ko yung mga mayayaman ng Zambales. Yung porsyento ng ginto na inanalyze sa laboratory, sa SLM, na 0.6, pag-present ko sa kanila, 6% gold yun. So, naglalaki yan ang mata nila. So, nabola ko sila. So, ganun po, ang sigla ng buhay ko. Pagdating ng 1987, ang tingin ko sa sarili ko, I am made. Marami akong, sa salapi. Marami akong koneksyon. Magandang mga trabaho ko. At isa pa, ang tingin ko sa sarili ko, magaling ako. May isip ko, magaling ako. I am made. Pwede na ako magtayo ng sarili kong kumpanya. Meron ako. 1987. Palala ng palala ang ugali ko noon. Hanggang dumating yung time, ito yung simula ng turning point ko. Dahil kaka-absent ko sa bangko, sa Central Bank, sabi ng director sa akin, if you don't change, we will be construed to put you into disciplinary action. Ganon katindi, sabi ng director. Alam mo, sa kayabangan ko, ginawa ko, lumabas ako ng kwarto niya. Naghanap akong typewriter. Type ako ng irrevocable letter of resignation. Tapos, goodbye, sir. Ganon kayabang. Bakit? Kasi meron pa naman iba eh. Minahan eh. Yung minahan naman, tuwan-tawa, ay, sige, wala ka na sa bangko. Full-time ka na. Full-time na ako sa bangko. So, ang bangko, sa minahan, yung minahan, sa tuwa nila, kinuha ako ng bahay saan kung gusto, malapit sa minahan. Bagak yung mining site, saan mo gusto? Alam mo, dahil sa kalokohan ko, gusto ko Olongapo. Ano meron sa Olongapo? Tingnan ko, alam nyo. Hindi nyo alam kasi mababait kayo. Ako meron doon nightlife. Lahat ng sangkap ng nightlife, marami ron. So yung pinili ko, sabi ko, Olongapo. Ginawa ng presidente, ginawa na ako ng apartment doon. Penarnis, doon ako nakatira. Eto na, sinimulan na akong bigyan nila ng bagyo. Nawala ako sa Central Bank, di ba? So wala na akong, kumbaga sa nabawasan na yung kasalapian ko. Focus na lang ako sa minahan. Eto ngayon, minahan. Kasama rin sa bahagi ng pagiging tiga-Olongapo mo, may kasama ka, siyempre, drugs. Lahat. Kasama rin yung drugs. So, na-involve ako sa drugs. Eto na ngayon. Inisa-isa na ni Lord. Noong 1990 ba yun? 1991. Nagkaroon ng lindol, naalala nyo?
Yung lindol na nagiba yung hayat. Diba? Nasa Olongapo po kami ni Agnes. Naglalaro pa kami ng pusoy. Kaming dalawa. Ano yung lindol? Sabi yan. Yung minahan, nagiba. Nagiba yung minahan. Open pit mining yan, nagiba. Nung nagiba, may mga kausap kaming Japanese investor na nung meeting kami, yung Japanese investor, iniintay niya lang yung mining engineer niya na dalawin yung minahan. Nagiba eh. Ano dadalawin? Hanggang dumating, to cut it short, yung investment nila 200 milyon, hindi natuloy. Patay. Wala na akong trabaho sa Central Bank. Wala pa akong perang siguradong nag-order na nga ako ng 5 pick-up sa Toyota sa San Fernando nun kasi tigigisa kami. Sabi ko, patay. Ito ngayon, wala na kami pera ni Agnes. Kung ano-ano na lang. Nagsasanla na siya. Ano nangyari si Paulo? Nabali yung kamay. Dito, braso. Ang masakit kay Paulo, yung bali niya masyadong smooth. Ayaw may... Dapat simento lang, hindi makakuha sa simento, kailangan barinahan. Mayabang ako eh. Mayabang ako, lagay ko siya sa magandang kwarto. Eto na, nung bayaran na. Wala akong pambayad. Si Agnes, lahat ng alas niya, pinubad na. Benta. Hindi natapos yun. Linggo lang lumipas. Yung nani ni Paulo at saka ni Tonton, nag-suicide. Yung katulong, yung nani, nag-suicide. So, walang nag-claim na pamilya. So, again, wala ka ng pera, asikasuhin mo yung libing niyan. Sementeryo, lahat. So, wala na. Kung meron man, talagang uubusin ka. Uubusin ka. 1991, wala na kami. Wala na. Sabi namin ni Agnes, uwi na tayo sa Manila. Alam niyo ba, nang nakapumunta ako ng Baguio, naka-sports car ako. Baguio. Nang Olongapo, naka-sports car ako. Pag-uwi namin, lalo na sa namin, Jeep, yaltad ka po. Yaltad ka po. Sabi ng kapatid niya, sige, sunduin ko kayo. Yung kapatid niya, meron ganun. Biro mo, Olongapo to Manila, nakalyaltad ka po ka. Pero again, ito matindi. 1991 na po ito 1991. Pagdating Maynila, walang tumatanggap sa akin trabaho. Wala kaming titiran. Hindi kami pwedeng matira sa side ko kasi sinumpa na nga ako sa kalokohan ko eh. Siya naman, hindi rin siya tinatanggap sa kanila dahil alam niya, reason. So ang ginagawa namin ni Agnes noon, naghahapping kami sa mga kaibigan. 2 linggo kay Leti, 2 linggo kay Sister Dali, 2 linggo kay Pastor Boy, just to pass the time away. Na ultimately, nagtapos na 1 taon, pag ganun-ganun lang kami. At ako, si Agnes, wala pa rin trabaho. Ako, ang ginagawa ko, just have some food on the table. Ang ginagawa ko, nangungutang ako, nangihiram ako. Mababait naman yung mga kaklase ko kasi magaganda yung trabaho nila. Pag nagpakita ako sa kanila, kung kumusta nila, mukha akong geologs eh. Mga problema mo, bigyan ako ng pera. May mabibigay 2,000, may bibigay 5,000. Pero ako, kulokoy pa rin. Itatabi ko yung kalahati, bibigay ko kay Agnes yung kalahati. Yung kalahati, pambisyo ko yun. So, ganun yun, 1991. Hanggang 1992, ganun pa rin. Eto ngayon, 1993. Ito yung matindi. Ito na yung pinaka-bottom nung yung turnaround ko. Ito ko, papunta na sa Lord. Yung bottom nito, nagkaroon ako stroke. Stroke ako. Paralyze ako. Hindi ko may galaw lahat. Walang gumagalaw. Kulay violet na to. Si Agnes iyak nang iyak. Nakaano sa ganyan. Electric fan, 2 nakagano sa akin. Hindi ako makahinga. May sumasakal. Alam nyo? Pag talagang wala ka na talagang mapuntahan, naalala ko yung Diyos. Dati ang Diyos sa akin, para lang yung yung nababasa ko sa literature, sila Jupiter. Ganun lang ang tingin ko sa kanya,
Pero nung kalagayan na, eto na, mamamatay ka na. Hindi mo na maikilos lahat. Bigla ko naalala yung Diyos. Alam niyo yung prayer ko, iisa lang. Panginoon, bigyan mo pa ako ng dagdag na buhay, pagsisilbihan kita. Ang linaw nun, ang ikli. Parang sa akin, yung tinatawag nilang Hail Mary na prayer, out of desperation. Panginoon, bigyan mo lang ako ng dagdag na buhay, paglilingkuran kita. Without fully understanding, yung salitang paglilingkuran kita. Alam niyo na wala yun. Bumalik yung, kilos ko na to. Tanghali, nandun na ako sa kalye, nakaupo sa bangketa, naninigirilyo na ako uli. Pero grabe, ito na yung you eh. After that, the following day, parang gusto kong magsimba. And the year 1993, ganun ang ginagawa namin ni Agnes hanggang patapos. Nagsisimba kami 7 beses sa isang linggo. Araw-araw. Una-una, simulan namin sa San Anton, sa Loreto. Wednesday, saka pupunta. Baclaran. Huwebes, saka pupunta. St. Jude. Biyernes, saka po. Sabado, doon kami sa Santo Domingo. Paglinggo, doon kami sa local, sa Holy Trinity. Araw-araw yon. Meron pa nga punta pa kami ng El Shaddai. Talaga, nauuhaw na ako. Ano ko ba makikilala tong si Jesus? So kung ano ang ginagawa kong diskarte. Simba rito, simba rin. Tapos sali pa kami yung El Shaddai. Kaya lang, teka muna, ba't binabaliktad yung payong? Okay, hindi to. Dito. Again, hanap. Sa kakahanap namin, punta kaming Christ the King, nakita namin Oasis of Love. Sali kami ron. Pinili namin mga gabi. Eto na, nagpipray ka gano'n. Tapos bigla ako kakalapitin ni Paolo. Papa, si Lorna Tolentino. Papa, si Bamer Morano. Tapos makikita, dyan na si Rudy Fernandez. Ay, Christopher De Leon. Alam mo, sabi ko sa pamilya ko, hindi tayo para rito. Hindi naman tayo artista eh. Kasi may istorbo ka talaga eh. So, yun na nga yung sinasabi kong paakit na ako. Gusto ko na talagang hanapin si Lord. Gusto ko na talaga siyang hanap. Kung ano-ano ginagawa ko, atinan ko. At ang pangyayari po, habang kasabay itong pagkauho ko kay Lord, sinisigla yung buhay namin ni Agnes. Nagkakaroon na siya ng mga appointment, nagkakaroon na siya ng mga trabaho. Ako rin, nagkaroon na rin ako ng trabaho dahil may umuwi na kababata ko na gusto magtayo ng negosyo. Hindi niya alam pa paano magtayo. Sabi niya, ikaw magtayo. So, ng negosyo kami. 1995. On the go na kami. May kotse na ako. Pero never nawala yung uha ko sa Panginoon. Yung kababata ko na nagtayo ng negosyo, yung big boss, Christian pala, tiga GCF, Green Hills. Yung opisina namin, nagpatayo siya ng opisina namin. Lahat yung puro memory verse. Tapos nandun sa conference namin, Bible, ang laki. Sabi ko, ano ba naman ito? Para simbahan to ng puro memory verse. Una, hindi ko na-appreciate yun. Pero again, may kaisipan na ako, may uhaw na ako kay Lord, pero hindi ko naiintindihan yung mga memory verse. Ito ngayon, imbita niya ako. Sabi niya, attend ka church. Ako naman, sabi ko, sige, attend ako ng GCF. Ang nasa isip ko, maraming mayaman, maraming makakausap. Negosyo. So, yun nasa isip ko. Etong si Agnes may ibang idea. Sabi niya, sa Marikina tayo. Saan doon? Sabi ko, doon kay Kuya Boy, kay Ate Irma. Saan doon? Naihatid ko na siya nung nasa garahe pa eh. Bumibisita kasi ito, naihatid ko siya sa garahe. Doon sa bahay nila, sister daddy. Parang asiwa ako, sabi ko. Sige na nga, sabi ko. Alam niyo po ba, imbis na, sabi ko, sige na nga, umaga,
Ay, hindi siya ko, sige na nga. Sinabi ko lang yan, pero GCA pang punta ko. Nung nandun na akong, nagtamaneho na ako, bigla ako nalumagpas ng Balete, yung Gilmore, napapunta rin sa Alsor. Dumiretso ako, ewan ko, nakatawid ako ng EDSA, kubaw na. Sabi ko, tuloy ko na to ng Marikina. Pagdating ko ng Marikina, eto na po. Park. Saan ako magpa-park? Dito. Kalye to sabi ko sa highway. Kalye to, bawal dito. Hindi, dito ka mag-park. Dito sila nagpa-park. Eto ngayon, pagpasok ko sa driveway ng Jewels, nakita ko puro graba. Sabi naman ito, wala simento. Pagpunta ko nun sa mga upuan, ang upuan po natin nun, remember, parang sa eskwelahan. Yung may ganon. Sabi ko, grabe para tayo na school. Sa naisip ko lang yon. Ito ngayon, nagdatingan na yung mga kapatiran. Nung makita ko yung kapatiran, may mga nakatsinelas. Kasi mga ordinary people, mga sapatero, di ba? May mga nakatsinelas, may parang nakaduster lang. Sabi ko, ano ba naman to? Tapos tinitignan ko yung structure. Tapos pong tanghali na, init. Sabi ko, noong unang isipin ko, ayoko na rito. Pero matapos yung service, matapos ng sermon ni Pastor Papa, iba na pakiramdam ko. Kaya ang sumunod na linggo, sabi ko kay Agnes, balik tayo ron. That was February. Pagdating ng May, o summer of that year, kasama ako sa Baguio, sa camp. First time ko ma-experience ang kapatiran. First time kong maintindihan. Ano ba yung talagang, mga kasama mo talaga nasa Panginoon. Naramdaman ko yung pagmamahal, yung saya, sila Sister Clara, yung mga all this. Para bang sabi ko, ayoko na umuwi ng Baguio. At ang matindi, nung night na nagkaroon tayong bonfire, di ba? Nandun ako sa bandang likod. Nabubulol ako na habang nagpe-pray. Nag-speaking tongue ako. Sabi nga ni Kuya John, nag-speaking tongue ka. So again, ito yung patotoo ko. Dinaan ako ni Lord sa matinding hirap at pasakit sa buhay para makilala ko siya. Dahil doon sa nangyari sa buhay ko na natin, 5 years na walang Diyos. Sabi mo, may pelikula gano'n, 3 taon walang Diyos. Sa akin, 5 years walang Diyos. Pero all along, kasama ko pala si Lord. All along, ginagaidan niya ako papunta sa Kanya. So, dumating ang 1995, nanahan ako ng Jewels. Dumating ang 1996, early 1996, nag-resign ako sa trabaho. Yung trabaho na sana meron akong pinagkakabalaan para pagkakitaan. Iniwanan ko na yun. Sabi ko sa sarili ko, istorbo lang yan eh. Kasi, tandaan ninyo, nung panahon na yun, meron tayong Tuesday, Bible study, prayer meeting, diba? Linggo, meron tayong service. At meron akong gustong-gusto. Yung Wednesday. Pupunta kami sa Riyaya, pupunta kami Luciana, yung mission. Linggo-linggo yun. Ang sarap. Kasama mo yung mga oldies na kulang na lang, wala kang maupuan, punong-puno ng prutas. Ang daming masarap na karanasan to. Nung kami ni Pastor Papa, kumakain kami na lansoles sa kabaitan ng tendera. Tigi 1 kilo na kami, sample lang yun. Ang dami na namin kalat to. Ay, mga karanasan yan, hindi ko makakalimutan yung gaano kasaya pag halimbawa kasama mo yung kapatid. So yung pong pangyayari na yun sa buhay ko, hindi ko makakalimutan. At magmula nun, dahil nga sa nagiliw ako sa Panginoon, iwanan ko na yung trabaho. Pero hindi naman porket nawalan ka ng trabaho, babayaan ka na lang ni Lord. No. As we go along, nag-prosper uli, si Agnes nakapunta ang Amerika. Ako rin, nakakagawa ko ng diskarte para kumita. At nanahan kami sa Jewels. So, ganun po yung ginawa ni Lord.
He is leading us to perfection. Tandaan ninyo, hindi pa tapos ang bakbakan. Katulad na palagi sinasabi, we are a work in progress. Hindi pa tapos yung perfection natin. Marami pa tayong mga dapat alisin. Marami pa tayong dapat baguhin. Katulad ng aral ni Pastor last week, hindi lang tayo naging Christian o naging born again because of salvation. Merong pagbabago, merong perfection. Kaya kanina, meron tayong inawit eh. Yung you are so faithful, sabi natin, in the midst of the storm, through the wind, through the wave, you are so faithful. Yun ang Panginoon. Hindi tayo pinababayaan. Maski na ano pa yung dinadaanan natin, sakit man yan, kadarahopan man yan, kakulangan man yan, hindi tayo iniiwanan. Magtiwala lang tayo at mag-persevere tayo. Kasi sa bandang huli, sa Kanya rin naman tayo. And we will be perfect pagkasama na natin siya. Pero up to now, we are, katulad ng ating team, we are made for perfect forever. Papunta na tayo ron. Perfection forever. So, magandang umaga po at marami pong salamat sa inyo sa pakikinig.